What did Jesus Christ teach His apostles and us on how to pray? First, Jesus told us to first establish an intimate relationship with God to whom we pray. We have to develop a father-child relationship with God in such a way that we would be able to call God Abba. That is how Jesus Christ called His Father, Abba. And it can be translated, my very dear Father. Hindi lang sa Father, dear Father. At hindi lang dear Father, very dear Father. Ibig sabihin, dapat ang ating relationship with God should be very intimate. This intimate relationship with God as our Father is very important because it will develop in us a feeling of trust. When we consider someone as Father, we trust Him. Kaya nga, yung mga baby, kapag ka yung father nila mag-attempt na hahawak sa kanila, gumaganyan kaagad ang baby. At kapag ka yung father nila, hahawakan sila at itatapon sa ere, tuwang-tuwa, tawa ng tawa yung baby kasi alam niya, sasaluhin siya ng father niya. Pero kapag ibang tao ang hahawak sa baby, iiyak agad ang baby. Mas lalo pa kapag itatapon ng ibang tawang baby sa ere, mas lalo siyang iiyak. Kasi hindi siya sigurado na sasaluhin siya. Pero pag ama niya, pag papa niya ang tatapon sa kanya, siguradong sigurado siya. Sasaluhin siya ng papa niya. Kaya tuwang-tuwa siya. The baby has full trust in his father. At pagka may trust, mayroong confidence. Yung bang hindi ka nahihiya na humingi sa papa mo. Kahit na ano, pwede mo hingin sa papa mo. Kasi papa mo eh. At minsan, kapag hindi niya ibinigay, maaari magtampo ka, but after some time, iisipin mo, kaya siguro hindi binigay ni papa, ay alam niya, hindi makabubuti sa akin ang hinihingi ko. At babalik ko na yung trust mo, yung affection mo sa papa mo. At pwede mong lambingin. Pwede mong kulitin ang papa mo. Kasi papa mo eh. At sa paglalambing at pagkukulit mo sa kanya, many times, pagbibigyan ka ng papa mo. Katulad ni Abraham, ganyan ang attitude niya sa ating Panginoon. Parang ama niya, Lord, kapag may 50 people ba na maayos sa Sodom and Gomorrah, ay hindi mo sila parurusahan, hindi mo i-destroy ang mga syudad na yon? Sabi ng Lord, oo. Eh Lord, kapag 40, pag 30, hanggang sa umabot siya ng 10, talagang nilambing niya, kinulit niya ang Panginoon upang ma-save lamang ang Sodom and Gomorrah. Kapag kapapa ang tingin mo sa Panginoon, ano man ang pagdadaanan mo, ay hindi ka natatakot. Sapagkat alam mo, may aalalay sa iyo, may tutulong sa iyo. Pag nasa panganib ka, poprotektahan ka niya. Pag may kaaway ka, alam mo, ipagtatanggol ka ng papa mo. Kaya walang takot sa puso mo. Mahirap kasi kapag may takot tayo sa puso, ay wala tayong magagawa sa buhay. Takot tayo mag-abroad kasi hindi natin kilala mga tao roon. Baka hindi natin kayanin ang weather. Baka hindi natin kayang maintindihan ang mga tao kasi ibang lengguwahe. Takot tayo. Kaya hindi tayo makikipagsapalaran. Takot tayong magbukas ng bagong business kasi baka malugi. Pero kapag alam mo na may Papa, may Diyos na aalalay sa iyo, gagabay sa iyo, ay
hindi ka matatakot. Marami kang mararating sa buhay. The most successful people I know are also the ones who really pray to God because they have an intimate relationship with God as Father. Kapag ka Papa ang tingin mo sa Diyos, siyempre, pakikinggan mo siya. At susundin mo ang lahat ng mga sinasabi niya. Kasi alam mo, walang Papa na gustong mapasama ang kanyang anak. Kaya pinakikinggan mo siya, sinusunod mo siya. Kaya tayo nagmamahalan, kaya tayo nagtutulungan, pinapatawad natin ng isa't isa, sapagkat yan ang gusto ng ating Ama sa langit. Bakit kailangan nating magmahalan? Bakit kailangan nating magtulungan at magpatawad? Sapagkat magkakapatid tayo. Iisa lamang ang ating Ama. Kahit Muslim ang iba sa atin, kahit Iglesia ni Cristo, kahit born again, kahit anong lahi, kahit nga makasalanan, pipilitin nating magmahal, tumulong, magpatawad, sapagkat magkakapatid tayo. Yan ang itinuro sa atin ni Jesus. At lahat ng turo ni Jesus sa atin ay galing sa Ama. Yan lagi ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Kaya natin pinakikinggan si Jesus dahil siya ang panganay na anak ng Ama. He is the firstborn Son of God. And we all become children of God through Jesus Christ. Kaya, lahat ng dapat nating malaman ay itinuro sa atin ni Jesus na ating kapatid. Kaya, mga kapatid, importanteng ma-develop natin sa ating mga puso at buhay ang damdamin ng isang anak na itinuturing ang Diyos na kanyang Ama. At bilang mga anak ng Diyos, may pangako sa atin ang ating Ama. Ang sabi niya, ipadadala niya sa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin, una, ng pagmamahal sa kapwa, ng lakas at tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay, ng galak at saya kahit sa gitna ng ating mga problema, ng pag-asa sapagkat alam natin hindi tayo iiwanan ng ating Ama, at ng malalim na kapayapaan sa gitna ng mga sigalot sa ating mga buhay. My dear brothers and sisters, kung ang Diyos ay ating Ama, wala tayong dapat ikababahala. Wala tayong dapat ikatatakot. Kaya kung tayo ay may problema, kapag kailangan natin ng gabay sa ating mga plano, ng guidance, o nasa panganib tayo, magdasal lamang tayo.